Hindi pa man pinapanganak ang sanggol, nakakontrata na ito sa Facebook. Ang social media na nga ba ngayon ang bagong adoption agency? Marami pong nag-o-offer na ampunin na si baby. Kakaibang libangan ng isang kawani ng LTO. Hindi niya paglalaruan ng inyong mga sasakyan, ha? Kundi gumagawa siya ng laruan na inyong hahangaan. Pwedeng gamitin yung mga sirang toys para mabuko yung half-body na toys ko. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Alam niyo bang bawal magbenta ng mga alagang hayop sa Facebook? Kung nangyayari man ito, patagulang. Parang bentahan at pampo ng bata. Kung minsan, nakakalusot na rin sa FB. Itago natin siya sa pangalang April. 3 na ang anak ni April. Edad 8, 4 at 3 taong gulang. Itong pang-apat na kanyang ipinagbubuntis. Wala raw sa plano nilang mag-asawa. Parang sabi niya, buntis na naman. Parang namamroblema lang po siya. Siyempre nga po, sa mga gastusin na naman po. Full-time housewife si April. Construction worker naman si Mister. Minsan may trabaho, minsan wala. Ni isang beses, hindi nagpapacheck up si April sa doktor. Ni hindi niya alam kung ilang buwan na ang kanyang pagbubuntis. Sa tansya lang ni April, nasa 7 months na mula ng kanyang huling buwan ng dalaw. Ano po, based lang po dun sa last na menstruation ko, hindi pa po ako nakapagpa-ultrasound or nakapagpa-check up kasi sa center. Sa tanong kung handa na siyang manganak, alanganin ang sagot ni April. Siguro po yung sa katawan ko po, opo yun, handa po. Pero yung sinasabing financial po na na tulad ng pambili ng mga diaper, yung mga hygiene po na para kay baby, wala pa po talaga ako nun. Ang gusto ni April, ngayon pa lang, meron na mag-aampon ng kanyang baby. Dito na niya sinubukang i-post sa Facebook ang kanyang sitwasyon. Bali, may account po ako, tapos sinearch ko lang po yun sa Facebook, yung group na yun. Na-accept po agad ako. Tapos nag-post po ako dun. Tapos yun po, marami pong nagko-comment. At saka mga nag-o-offer na, yun nga po, ampunin na si baby. Kahit hindi pa po nakikita. Meron po mga willing na magbigay talaga, as in na kahit wala pa kayong kasulatan, talaga interesado po sila, nagbibigay po sila ng grocery, ganyan. Natuklasan ni April na talagang may bayaran na nangyari. Naglalaro sa 15 to 100,000 pesos ang offer kapalit ng pag-ampun sa bata. Pero paglilinaw ni April, hindi perang habol niya. Yun sa mga offer po, meron pong pinakamababa 15,000. Tapos meron po is 30, 50 hanggang 200,000 po. Ayun po, sinasabi ko, hindi ko po siya binibenta, or ang akin lang po is mapaganda po yung buhay ng baby ko. Habang humahanap si April na mag-aampon sa hindi pa napapanganak nilang baby, ang kanyang asawa naman, walang kamalay-malay sa ginagawa ni Mrs. Nalaman ko po nag-chat po kasi siya sa akin, nagsabi siya sa akin na biglang may nagpadala daw po sa kanya na grocery. Sabi ko, sino naman yun? Sabi niya, yung nga daw po ng bata. Sabi ko, ay hindi. Sabi ko, ibalik mo yan. Sabi ko po sa kanya, hindi natin papa-adapt yung bata. Sabi ko po. Maging ang ina ni April, nagulat sa plano ng anak na ipapaampon ang magiging bunso niyang apo. Nagalit po ako sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, bakit wag mo na akong gayahin, tama na ako lang. Tapos yun, umiiyak siya. Sabi niya, ma, kasi sobra nang hirap. Masakit na napa-flashback si nanay sa nakaraan. Ang bunsong kapatid pala kasi ni April, ipinaampunan niya rin.
mayroon pong lumapit sa akin na inampun po. Kinausap niya ako muna. Sabi niya kung gusto ko ba daw talaga ipaampon. Pinaampon ko. Kasi nung time na po yun, tinaningan na ako ng doktor na ang buhay ko daw hanggang 6 months na lang. Pilit pa rin kinukumbinsi si April ng kanyang ina na huwag nang ituloy ang pagpapamigay sa bata. Ang kanyang mister naman, babantayan daw ang asawa. Tawagin naman natin sa alias na Summer, ang isa pa naming nakilala sa FB group. Tulad ni April, wala sa plano si Summer ang magkaanak. Naramdaman na lang daw niya na merong gumagalaw sa kanyang tiyan. Then, binaliwala ako pa rin. Tapos habang tumatagal, nakikita ko na lumalaki yung tiyan ko. Tapos nag-PT na ako. Nakita ko positive naman po yung PT. Tapos yung laging galaw na ng galaw siya sa tiyan ko. Hindi rin nagpapacheck up sa doktor si Summer. Busy kasi siya kumayod para sa 2 anak na nasa probinsya. Tumigil muna sa pagtatrabaho si Summer. Sumasakit na raw kasi ang kanyang tiyan at balakang. Palagi pa silang nag-aaway ng kanyang live-in partner na kapwa niya babae at may isa ring anak. Kaya umuwi na lang si Summer sa kanyang nanay at mga anak sa probinsya. Pero hindi raw natuwa ang mga ito. Guhong-guho yung mundo kaya halos ayaw kong umuwi dito sa amin. Kasi ayaw kong i-judge ako ng tao. Tapos iniingatan ko din yung sasabihin ng mga tao kasi ang alam dito babae yung asawa ko. Tapos hindi ko din naman ini-expect. Tapos sabi ko, hindi ko na lang kung paano ko i-explain sa pamilya ko, kung paano ko haharapin. Tapos ang inisip ko na lang kung ano yung sasabihin ng magulang ko, tatanggapin ko kasi kamalian ko. Tapos yung parang inisip ko na din si baby, hindi naman niya kasalanan. Eh di, anuhin ko na lang, panindigan ko na lang. Hindi na itago ng nanay ni Summer ang kanyang pagkadismaya. Siyempre magula ako, ina ako. Hindi na siya, bakit ito'y talagang buntis, hindi lang nagsasabi sa akin. Siguro nitong bandang huli, naguguluhan na siya. Pinagtapat na sa akin. Sabi ko nga, bakit? Eh, paano yung 2 mong anak? Sabi ko sa lipanakan, ikaw ay nakakakuha na sa mga anak mo. Eh, ganyan, ano naman. Sabi ko, hindi ko na kaya mag-alaga, hindi ko inaalagaan. Sabi naman niya, nanay, nagkaganito na ako. Pasensyahan mo na po ako. Ano mga magagawa ko bilang magulang? Magalit ka man, wala ka na din magagawa. Minsan nga nagagalit yung papa niya, yung mga kapatid niya. Hindi na lang siya naimik. Patong-patong ang problema ni Summer. Walang trabaho, walang ipapakain sa 2 anak, at walang nakikitang kinabukasan para sa dinadalang bata. Kaya nagpasya si Summer na ipaampun na lang ang baby. Unang post pa lang sa Facebook, napakarami ng comments. Eh nga po, may nag-chat sa akin na, Be, sa amin na lang yung baby mo, willing kami magbayad sa'yo ng ganitong demand. Sabi ko, hindi ko lang po binibenta yung bata. Tapos may mga iba nag-offer sa akin, amin na lang yung baby girl. Pag baby girl yan, dudublihin namin kahit triple pa. Kung si April ayaw magpabayad, si Summer nagbigay ng presyo. Ang ginawa ko, parang dinagdagan ko lang na willing to meet up, tapos willing magbigay ng demand para pag anak ko, sila yung magbabayad ng lahat. Tapos about sa mga laboratories ko, sila din yung magbabayad. Then yung weekly financial para sa mga anak ko habang nasa kanila ako, sila yung magpapadala linggo-linggo. May 13, nag-PM na kami nung mag-a-adapt sana ng baby. Tapos sabi niya, sige, dito ka sa bahay titira. Pero yung weekly allowance ng bata, anak mo, walang problema. Tapos sabi ko, hindi naman po ako mag-presyo ng ganong kalaki. Sabi niya, sige, titriplihin ko na lang basta baby girl yan. Walang problema sa pera kasi dadalhin niya sa Amerika. Tapos parang medyo kabado na din kasi ako noon. Kasi masyadong malaki yung binibigay niya sa akin na demand. Tapos sabi niya, sige, biyahe ka na dito. Pero nasan dito na ako sa Mauban. Biyahe ka na dito. Tapos padalang kita ng pera. Nang tanungin namin ang nanay ni Summer sa kanyang reaksyon,
Siguro kung ako'y malakas pa, hindi ganito ang katayuan namin. Baka ayaw ko. Ngayon, ako ganito na din, wala na din ako hanap hanggang sa pahingi din ng mga anak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Masakit man mawalay. Siyempre, apo mo iyon. Hindi mo alam kung siya mapapaigi ang tayo niya, kung ano ang kanyang pupuntahan. Alam naman daw ni na April at Summer na may legal na proseso. Pero hindi naman daw sila sigurado rito. Di tulad pag sa Facebook daw sila nakipagtransaksyon. So, alam ko po labag sa batas yun. Kaso kumapit na ako sa patalim. Yun po yung nangyari sa akin. Merong mga napipilitang ipaampon ng kanilang mga anak at merong ding natututong ikalakal ang bata. Pag-uusapan natin yan sa aking pagbabalik. Kailan lang naaresto sa isang buy-bust operation ng isang ina na nagbenta ng kanyang 8 araw pa lamang na sanggol. Gusto niyo bang malaman kung magkano? Eto, panoorin ang buong kwento. May 15, 2024, nagkasa ng buy-bust operation ang PNP Women and Children Protection Center sa labas ng isang simbahan sa Dasmariñas, Cavite. Target ng operasyon ang nakatransaksyon ng mga pulis sa Facebook. Isang babaeng nagbebenta ng 8 days old pa lamang na baby sa halagang 70,000 piso. Sana ang illegal adoption. Timbog ang tumatayong ahente at ang mismong nanay ng sanggol. Paliwanag ng ginang, inabandon na daw kasi sila ng ama ng bata na ipinanganak pang kulang sa buwan o premature. Nagbuntis ako, stress na ako hanggang sa nanganak ako. Nung nagkasakit yung anak ko, doon ko naisipan, benta ko yung anak ko. Para din sa kanya. Mula Tondo, dumayo pa ng Dasmariñas, Cavite ang babae para lang maibenta ang sariling anak. Inabot din daw ng 2 linggo ang deal. Wari ko yung buntis pa yung nakikipag-deal sa amin. Buntis pa yung pinagbibili na yung bata. Kinasuhan ng 2 sospek ng paglabag sa Republic Act 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Base sa batas, ang trafficking ay pagsasamantala sa vulnerability o kahinaan ng isang tao para siya ay makuha, matransport o mailipat ng pangangalaga. Kasama rito ang kahit anong klase ng pag-aampon na ginawa ng hindi naayon sa batas. Sino mang guilty rito, habang buhay na makukulong. Mabigat ang parusa, pero ang karaniwang alam daw kasi ng mga gustong magpaampon, tulad ni Nanay April at Summer, masalimuot ang proseso at may kaakibat na malaking gastos. Alam ko po yung mga legal na proseso, yung sa mga dapat may mga papel-papel po yun, diba? Tsaka hindi po ganun kabasta na mag-adapt ng baby. Naging desperada na nga po yung sobrang parang gusto ko agad makahanap ng ng magpapalaki sa kanya, yung ganun po. Ayun ko po sa 100% po kung gano'ng kaporsigido ako ipa-adapt yung baby, 70%. Nung nalaman niyang baby girl, dinirepli niya yung presyo na demand na binigay ko sa kanya. Tapos, ang dami niyang inoffer sa akin. Subalit, anuman ang dahilan o palusot ng sino mang nagpapampo ng bata sa iligal na paraan, para sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, kasuklam-suklam ito dahil dignidad ng tao ang natatapakan. This is a cruel form of child exploitation, at the same time a cruel form of human trafficking, innocent or not innocent. Any type nga of conduct of adoption outside the supervision or outside the guidelines ng NACC is a crime. Nakipag-ugnayan ng DSWD kasama mga touch agency nito na National Authority for Child Care
sa kumpanyang Meta na siyang nagpapatakbo ng Facebook upang malansang itong mga page at group na nag-aalok ng mga sanggol. Sa NACC kasi wala kaming police power, kaya nakikipag-coordinate kami sa mga law enforcement agency at sa mga ibang ahensya ng gobyerno para dito. Gaya ng PNP, ng DICT, DSWD, DOJ. Yan po ang aming interagency committee na ginagawa po ngayon. Sana si Facebook, tignan din yung mga created pages nila kung anong mga nangyayari doon sa loob ng groups na yon, dahil siguro hindi nila alam na ginagawa tong bentahan ng mga bata. At sana ay tulungan nila kami na matanggal yung mga ganitong klaseng groups. Sa safety policy ng Meta, iginiit nilang top priority palagi ang child protection. Agad daw nilang inalis ang content ng anumang mamomonitor na activity sa kanilang website na may kinalaman sa human trafficking, bata man o matanda. Isa rin umano na tinututukan nila ang pagpigil sa anumang peligro bago pa man ito mangyari. Sana lang, napigilan din agad ng Meta ang nabuong Facebook groups na para sa mga baby for sale bago pa man naglipa ng mga ito. Mali nga bang humingi ng kapalit kapag nagpaampon ng anak? Kung tutusin, ang sagot ay yes. Pero kung kayo'y interesado magpaampon ng inyong anak, ano ba ang legit na proseso? Abangan sa aking pagbabalik. Nasa 5 hanggang 7 milyon. Ganyan karami mga batang Pilipinong abandonado base sa datos ng NGO na Philippines Without Orphans. Yun nga lang, 5% lang sa kanila ang naampon kada taon. Kaya wag na raw magulat kung nauuso ang online adoption. Walang masama sa adoption. Katunayan, suportado ito sa ilalim ng Article 2, Section 12 ng Konstitusyon, kung saan ginagarantiya ang karapatan ng kahit sinong batang Pilipino na magkaroon ng mga magulang at mapabilang sa isang pamilyang tunay na mag-aaruga sa kanila. Sa ilalim ng RA 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, pwedeng ampunin ang mga batang nasawi, intellectually challenged o hindi nagsasama ang mga magulang, mga bunga ng extramarital affairs o mga foundling o inabandona at nahanap ng ibang tao. Para naman makapag-ampon, dapat at least 25 years old ang edad. Hindi bababa sa 16 years na mas matandang ampunin, maliban kung kamag-anak. At ang pinaka-importanting qualification, ang kakayahan na magbigay ng ligtas at masiglang pamumuhay para sa bata. Pwede po sila lumapit sa DSWD. Sila naman po ang ating mother agency. And of course, sa NACC, sa National Authority for Child Care, and meron din po kaming mga regional offices nationwide. So yun yung tinatawag naming mga RACO. Una-una yung Republic Act 11642 or yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Actually, yan po ang bumuo ng National Authority for Child Care at naglalayon na pabilisin at streamline lahat ng proseso ng adoption. Dahil kung dati ay tumatagal ng mahigit mga 10 taon yung proseso ng adoption, under this new law, 6 to 9 months na lang tumatagal ang adoption process. Dadaan sa assessment ang anumang proseso ng adoption. Pero hindi na ganoon kasalimuot tulad ng inaakala ng marami. Maraming hindi nakakalam na may bago ng proseso ng adoption na legit na kung tutusin ay mas madali na. Hindi na kailangang magkortehan pa. Diretso na sa otorisadong adoption agency ng pamahalaan, ang National Authority for Child Care o NACC na nasa pangangasiwa ng DSWD. Ang problema, yung mga hindi nakakaalam sa Facebook dumidiretso. Ang hindi pa naman dumaan sa tamang proseso, kasong human trafficking ang kakaharapin.
Para naman kay Attorney Joven De Jesus, partner ng Nicolas and De Vega Law Offices, mas maigi sana kung may malinaw ding nakasaad sa batas na pasok sa human trafficking ang mga hindi pa nipapanganak. Sa senaryo na yan, wala pang child trafficking. Walang krimen na nangyari doon sa senaryo na yon. Dahil titingnan natin ang ano ba ang focus ng adoption? A child, person, isang bata. Ngayon, ang batas natin kasi dinedefine ang person kapag lumabas na sa sinapupunan. Hanggat hindi pa siya linalabas under our civil code, hindi pa siya mako-consider na person. So, since ang batas natin on adoption and on child trafficking defines a child as a person, isang person na 18 years old and below, and considering nga ang person ay isang tao na may karapatan lamang kung nailabas ng successfully sa sinapupunan, nasa loob pa siya ng tiyan ng nanay niya, hindi pa siya mako-consider na child trafficking. Titingnan natin dito kasi sa batas natin ang conspiracy to commit a crime, kahit sabihin natin na nag-uusap sila na ito i-adopt mo kapag nailabas ko na, kapag hindi to inaksyonan, walang krimen na nangyari. So ang pag-conspire o pag-uusap o pagpaplano para mag-commit ng isang krimen ay hindi actionable unless ang krimen na pinaplano nyo ay rebellion, sedition o kudeta. Pero aside from those three crimes, hindi siya pwede maparusahan. Maaring immoral ang pinag-uusapan nyo, pero kung sasabihin natin technically na illegal, hindi siya papasok. Sa saligang batas mismo nakasaad, sagradong pamilya bilang basic unit ng ating lipunan, kaya dapat itong pagtibayan at protektahan. Kaya naman, kami na mismong umaksyon para masiguro na hindi basta-bastang isusuko ni Nanay April at Summer ang kanilang hindi pa naisisilang na mga sanggol. Sa mga nagbabalak po na magpaampon ng mga baby nila, mas maganda po wag na lang po ituloy. Yung tayo na lang po mga nanay yung mag-alaga po at magpalaki kahit mahirap po, kaya po natin yun. Kasi po meron tayong batas na dapat sa legal po dinadaan yung pagpapaampon. Kasi po pwede po tayong makulong kung sakaling ganun yung proseso ng pagpapaampon natin. Si April, sinamahan namin sa kanyang kauna-unahang check-up. So far sa physical examination and sa history na ginawa natin kanina, ang heartbeat ni baby, okay naman siya, maganda naman yung heartbeat ni baby. However, ang isa sa findings na nakita ko kasi is mukhang maliit yung baby niya. Yung sa sinabi niya kasi na basis ng age ni baby is biregular, mukhang hindi siya compatible dun sa physical examination na ginawa natin sa kanya. Kaya ang gagawin natin sa ngayon, start tayo ng mga vitamins niya, which is yung usual na prenatal medications na binibigay namin sa mga ibang buntis din, and then magpapa-work up tayo. May grocery items na ang dalawang mami. At iba pang mga kakailanganin para sa kanilang mga bunso. Nagpapasalamat po ako kay Senator sa binigay niya pong tulong sa amin, Senator Rapi Tulfo po. Tapos po sa kapatid mo, Idol Rapi Tulfo po, maraming salamat po. Malaking tulong po to sa amin. Maraming salamat nga po pala sa kapatid mo, Idol Rapi Tulfo, sa binigay niyo konting financial, tapos sa mga grocery at gamit sa baby. Maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa kayong matulungan na kagaya ko na mga nanay para mas marami pa pong blessing na dumating sa inyo. Thank you po. Siguradong babalik ang pagiging bata nyo sa susunod kong kwento. Magbabalik ang kapatid mo.
Sa gitna na naglabas ang balita tungkol sa pangaharas ng mga Chinese sa West Philippine Sea at pagkakasangkot nila sa iba't ibang krimen, nakatanggap ako ng sunod-sunod na reklamo mula sa mga residente ng multinational village sa Parañaque City. Kahit saan daw kasi sila lumingon sa kanilang lugar, puro Chinese. Hindi lang basta bisita, kundi may-ari pa raw ng mga bahay. Kapag nagja-jogging pa raw sila, uniform o pare-pareha sa mga damit at ang mga gupit, white sidewall o pang-militar. Walang kaso sa akin ng mga Chinese o kahit sinong dayuhan dito sa ating bansa, basta ang pakay ay turismo o maayos na negosyo. Ang problema, ang tunay nilang pakay sa pagbisita sa ating bansa. Paano po nakakapasok ang mga ito? Normally, Sen, pumapasok po itong mga to under a tourist visa. They come here with a valid visa po na kinuha na nila doon sa ating mga embassies or consulates abroad, which is under the Department of Foreign Affairs. They come here with a complete documentation as tourists, pero pagdating po dito, iba pala ang kanilang intensyon. At ang iba sa kanila po ay may mga criminal record and yet nabibigyan pa rin po ng visa. Madalas po kasi kapag ka dun sa mga fugitives, pinapadala po sa atin ng kanilang government kapag nandito na yung foreign national na yon. That's why Commissioner Tansinko is actually requesting na mag-data sharing. Ipadala na po nila sa atin yung mga listahan ng mga high-profile fugitives nila para bago pa po pumasok, inaharang na po sa mga paliparan. Noong araw ding yon, agad kong tinawagan ang Bureau of Immigration o BI, Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF, at ang National Bureau of Investigation o NBI para ibato ang mga sumbong. Ang BI ang agad na tumugon. Kinabukasan din, naglatag sila ng plano kung paano pasukin ang exclusive village. At ang sumunod na araw, June 4, isinagawa na ng BI ang operasyon. Pusasan nyo! Pusasan nyo! Pusasan nyo! Bisipa eh! Sumila! Umabot sa 37 Chinese nationals ang nasita sa mga business establishment sa village. Karamihan, walang maipakitang maayos na papeles. Kung meron man, peke. Ba't ka nandito sa Pilipinas? Bisita kami dito. Andiyan yung family namin dito. Bisita lang. Bisita rin? Oo. May mga passport mo sila? Wala. Ito merong license. Ha? You're working here? Sabi dito, Didis. Ha? Dito, Didis. Sinabi na ng mga employee dito, wala may Pilipino, isa ka daw sa boss dito. Wala kang papel. No passport, ha? No passport. Okay, so you are now undocumented. Okay. What's your purpose to doing that? Because we are immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. Go! Now! You first. We're not hurting you. Sir pa ka po sa camera. Relax. Nasa kustodiya na ng immigration headquarters ang nasabing mga Chinese. Pagtitiyak mismo ng hensya, lahat ng mga ito ay madireport at mabablacklist. Wala nang pagkakataon na sila ay makakabalik pang muli. Nagpunta sila doon, nagtrabaho ng retail, nagbebenta sa mga grocery, sa mga restaurant. Hindi po yan pinapayagan para sa mga foreign nationals. Kaya po sila inaresto. And eventually po, pag natapos po yung deportation case na, they will be deported and blacklisted from the Philippines. So, ibig sabihin, hindi sila makakabalik dito? Tama po, Senator. Very good. Para tuluyang matuldukan ang kahinainalang dagsa ng mga Chinese sa multinational village, inihain ko ang Senate Resolution number 1043 upang mapaimbestigahan in aid of legislation ang mga reklamong ito. Lumabas kasi sa aming pagsisiyasat na mula pa pala taong 2019, sunod-sunod nang idinudulog ang pagdami ng Chinese nationals sa
sa komunidad na pawang pinagkukuhanan ng mga pogo sa lugar. Napaulat pang kanilang pagkakasangkot sa iba't ibang krimen tulad ng panunuhol, pamemeke ng dokumento, cybercrime at human trafficking. Layo natin sa gagawing mga pagdinig sa Senado na ma-review at mapasaka ng anumang butas sa ating mga batas na may kinalaman sa immigration. Ang basura ng ilan, kayamanan para sa iba. Yan ang pinatunayan ni Harold Taban sa kanyang mga obra na kahit hindi bata, siguradong mapapahanga. Kung mahilig ka sa anime, siguradong kilala mo sila. Son Goku ng Dragon Ball, Eugene ng Ghost Fighter, o si Gaara ng Naruto. At para sa mga katulad kong namulat sa era ng Voltes 5, sino makakalimot sa laser sword? Hindi na lang mga bata ang naluloko sa mga laruan ngayon. Pati mga executives at professional handang magbayad ng mahal para sa mga laruang nagpapaalaala sa kanilang kabataan. Heto si Harold Taban. Hindi lang basta kolektor ng laruan. Siya mismo ang gumagawa niyan. Pero ang mga likha niya, hindi basta-basta. Bukod kasi sa mga disenyong kakaiba, ang mga materyales pambihira. Kumukuha rin siya ng mga laruan na pinaglumaan at pinagsawanan ng iba. Saka kakabitan ng mga binasura niyang pyesa ng kompyuter at kung ano-ano pa. Nagsimula raw ang lahat na makakita si Harold ng putol na laruan sa basurahan. Imbes na itapon, naisip niyang bigyan ito ng bagong buhay. Nagumpisa po ito nung pandemic po, year 2020 po. Nagwawalis po yun asawa ko at may nakita po akong mga sira-sirang toys na itatapon at iwawalis niya. Sakto po, may karakter po ako na half body lang po siya. Kalahati po siya, wala po siyang paa. Tinignan ko po yung mga itatapon niya, parang naisip ko na ba, pwedeng gamitin yung mga sirang toys para mabuko yung half body na toys ko. Gamit ang glue stick at mga patapong materyales, nabuo ni Harold ang pinakauna niyang masterpiece, si Frankie ng anime series na One Piece. Bali, ito po yung sinasabi ko pong unang ginawa ko na artwork. Ito po si Frankie ng One Piece. Opo. Bali, half body lang po talaga siya. Then, yung mga nakita ko pong mga toys na sira-sira, kinuha ko po yung paa. Kaya napapansin nyo po, yung paa po nito ay made of Transformer. Si Optimus Prime po yung paa nito. Then, yung mga sirang track, yan po, dinesign ko na lang po siya. Kaya ganito po ang kinalabasan niya po. Ang obrang si Frankie nasundan pa. Hanggang sa napuno na ang bawat sulok ng kanyang bahay ng kakaibang mga laruan. Sa kabuuan, umaabot na sa 44 customized toys ang nalikha niya. Isa sa pinakaagaw eksena, itong Energy Ball. Yan ang pinangalan ni Harold sa customized toy na ito, na pinapakita ang pinakamalakas na kapangyarihan ng bida ng Dragon Ball Z na si Son Goku. Halos tumimbang ng 7 kilos ang obrang ito na gawa lamang sa scrap metals. Tribute daw ito ni Harold sa paborito niyang Japanese anime creator na si Akira Toriyama, na nito lang Marso ay pumanaw dahil sa pagdurugo ng utak sa edad na 68. Ito po ang pinaka-memorable sa akin na artwork na ginawa ko dahil sa sobrang tagal ko po siyang ginawa. Umabot po siya ng 3 weeks bago ko po siya natapos. Kapag tinitignan ko po siya, naalala ko po ang namayapang ang creator po ng Dragon Ball. Kaya para sa akin, ito po ay memory po para sa kanya. Kita kay Harold ang pride at pagmamahal habang kinikwento ang proseso sa paggawa ng Energy Ball. Ito rin daw kasi ang naging bonding nila ng pamilya. Dahil sa pagkahumaling ni Harold sa anime, pati ang kanyang bunso, ipinangalan sa anime character. Pakilala ko po yung nag-iisang lalaking bunso ko po.
Ito po ay si Luffy. Opo, yung character po na bida po sa One Piece. Ang pinangalan ko po ay si Luffy D. Taban po ang kanyang pangalan. Favorite character ko po kasi si Luffy, kaya ang name ng aking bunsong lalaki ay Luffy po. Minana rin ni Luffy ang hiling ng ama sa anime na kanya namang pinapakita sa pamamagitan ng cosplay. Pagtitiyak ni Harold, hindi lang puro laro ang ginagawa niya. Job order employee din siya sa Land Transportation Office o LTO. Isa siya sa mga nagpuproseso ng mga magpaparenew ng lisensya at nagbabalidate ng mga dokumento para sa mga pampublikong sasakyan. Pero sa loob na opisina lang ha. Nagtatrabaho po ako as job order po sa Land Transportation Office, LTO po. Until now po, from 2015 po. Pagkatapos sa LTO, siyempre, family time na. Mismong misis niyang si Cristel, very proud na kunento sa amin na sa 12 years nilang nagsasama ni Harold, hindi ito kailanman nagkulang sa kanila. Si Harold po, super supportive po niyan. Supportive siya sa akin, supportive po sa mga anak niya, at saka iniikayat niya rin po yung mga anak niya na magkaroon ng self-confidence po. Sinasali po niya sa mga sa mga anime na cosplay. Yun po, sinasali po niya sa mga yon. Pinoprovide niya po lahat ng costume nila. Tapos yung pag-aaral po, wala po akong sa kanya, wala po akong magiging problema. Lahat po kasi ng problema, yung mga kailangan po sa school, sinasabi ko po sa kanya at binibigay naman po niya, pinoprovide naman po niya. Kahit oras para sa personal nilang playtime, hindi raw maagaw ng schedule ni Harold sa paggawa ng laruan. Actually, hindi po. Kasi hindi po ako nagsiselos kasi ako nga po yung may kasalanan kung bakit siya nakapagganito. Kaya bakit ako magsiselos? Ako yung unang bumili ng mga ng mga One Piece collection na gusto niya. Niregalo ko yun sa kanya. Karir na karir man ang paggawa ni Harold Taban sa kanyang mga laruan. Wala ro itong katumbas na halaga. Ang detalye sa aking pagbabalik. Ayon sa World Economic Forum, nasa 50 tonelada kada taon ang electronic waste sa buong mundo. 10% lamang daw dito ang na-recycle. Kaya ang recycled toy art ni Harold Taban, ambag na raw niya sa kalikasan. Patapong plastic at electronics. Ilan lang ito sa mga ginagamit ni Harold para mabuo ang kanyang epic recycled toys. Ito po yung mga ginagamit kong mga materials sa paggawa po ng artwork ko po. Makikita nyo po dito, lahat po ito mga sira-sirang toys na itatapon na lang po dapat. Pero magagamit po ito para sa artwork po. Hindi lang po mga scrap toys ang pwede nyo gawing materials. Pwede nyo rin pong gamitin ng mga sirang mga equipment po. Mga katulad po nito mga keyboard, mga computer po, or other na appliances po na itatapon nyo na lang po. Lahat po yun kasi magagamit po. Kung tutusin, nakakatulong ito para sa kalikasan, lalo't base sa datos ng Global Change Data Lab, isang non-profit organization sa United Kingdom. Pilipinas ang nangungunang plastic polluter sa buong mundo mula pa noong 2019. Ang kontribusyon daw ng ating bansa sa lahat ng mga plastic na basura sa karagatan lampas 36%. Napakalaki kung ikukumpara sa pumapangalawa sa atin na bansang India na halos 13% lang ang tinatapon daw na plastic waste nila. Heto pa, number 1 din tayo sa electronic waste o e-waste. Ayon naman sa grupong Ban Toxics. Kada individual daw sa Pilipinas, tinatayang nasa 4.7 kilos ng e-waste ang napoproduce noong 2022 kumpara sa 3.9 kilos lamang
noong 2019. Ang advocacy ko po kasi dito sa mga artwork ko po ay makapag-inspire po ng artists na gumawa din sila neto. Makakatulong po kasi ito sa global warming na lumalala po ngayon at sa kapaligiran po. Sa ngayon, sa kanyang bahay muna sa Pampanga nagtayo ng art gallery si Harold. Ang bisita, mga bata niyang kapitbahay. Pag may pagkakataon, sumasali rin siya sa iba't ibang toy exhibits. Siyempre, laging bida yung mga gawa ni Harold. Nung nagpo-post na po ako sa social media, sumasali po ako sa mga toy exhibit po dito sa Pampanga. Nandyan po ang Malcon, Kapampangan Toys, nandyan po ang Toy Hub. Nakita po nila nagpo-post ako sa mga exhibit. Yun po, nasabi ko po yung mga materials na ginagamit ko po. Then nagme-message po yung mga kamag-anak ko po. Hindi lang po kamag-anak ko, pati mga kaibigan ko po na meron po silang mga tinatapon na mga basurang mga plastic, basurang toys, at saka equipment po na gusto nilang ibigay sa akin. Ang sabi ko sa kanila, gusto ko pong kunin yan. Kaya kinuha ko po. Kaya nagkaroon po uli ako ng mga gagawin na artwork. Pero, heto ang big break na kanyang inaabangan. Sa June 15, naimbitahan mismo si Harold sa prestiyosong Philippine Toys, Hobbies and Collectibles Convention o ToyCon. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng lahat na may kinalaman sa toy at pop culture collectors sa Pilipinas. Hindi lang siya basta bisita dyan. Ilalaban ang mga obra ni Harold sa Customized Action Figure Contest category, kung saan daan-daang mga bansa ang karaniwang sumasali. Yung preparation na ginawa ko dito sa tatlong isasali ko sa competition, mula January po, this year, nag-prepare na po ako. Pinaka-isip-isip ko na po ano po yung karakter na kukunin ko, ano po yung storyline niya po, ano po bang igaganda nitong karakter na to. Eksklusibong pinasilip sa ating programa ang tatlong obra na kanyang ilalaban sa kompetisyon. Pinapakilala ko po pala ang unang entry ko na customized anime figure. Ito po ay may pinamanggatang Behind the Mask. Ito po, ang pangalawang entry ko po, si Asta po. Pangatlong entry ko naman po na sa customized anime figure sa ToyCon PH, ito pong si Eustace Kid. If ever na manalo ko, yun nga, bonus lang yun. Kung sakali man manalo ko at mabigyan ng papremyo, iuwi ko po yun kung anumang prize na yun. I-display ko siya dito sa bahay na araw-araw titignan ko na ito, nagbunga, yung mga gawa ko. Kasiyahan po sa puso ko po. Kung sakali mang pera, ang unang-unang gagawin ko, ititreat ko po yung family ko. Yun nga lang, sa mga gustong bumili ng kanyang mga nilikha, sorry, pero not for sale daw talaga ang mga ito. Marami po talagang nagsasabi sa akin no, na di ko man daw binebenta, bakit daw gumagawa ko nito? Bakit hindi ko daw siya gawin business? Yung sa puso ko po kasi, kaya ginawa ko po ito, ay makapagpasaya ng tao. Yun po yun, hindi po nila alam eh. Once kasi nakita po ng isang tao yan at nasiyahan, sa mismong puso ko po, napakasaya na pong makita na may nasisiyahan sa gawa ko po. Yung po yun hindi alam po ng mga nagbabasa sa akin. Lagi naman daw bukas ang kanyang tahanan para sa sinumang gustong masilayan ng mga laruan. Balang araw, pangarap daw ni Harold na makapagpatayo rin ng museum. Ang pangarap ko po sa paggawa po neto, sana in the future po, kahit umabot po ng 10 years, 20 years, 30 years, sana makagawa po ako ng museum na pwede ko pong i-display lahat ng artwork ko, na pwedeng makita po ng buong Pilipinas at makapagpasyal po sila at makita po nila na ang art po ay everything. Lahat po yan na makikita nyo pwede nyo gawing art. Heto nga at may surpresa pang handog ang toy artist ng Pampanga sa inyong lingkod. Idol Rafi Tulfo, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Nang dahil sa inyo po, naibahagi ko po ang aking kwento at ang aking kwento po sa likod ng anime diorama arts ko po. Muli po, ako'y taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo.
At may munti po akong regalo sa inyo. Isa sa mga artwork ko po ay matatanggap nyo po na memorable po sa akin yon. Yung mismong hubog po ng aking kamay ay nanggaling po doon. Maraming salamat po. Harold, maraming salamat sa iyo dito sa regalo mo na napakagandang laruan. Sa totoo lang, sa maniwala ka sa hindi, first time ko bilang isang matanda na adult na magkaroon ng laruan at ito yung kauna-unahan. Thank you. Mahigpit ang batas sa adoption. Dapat lang para maiwasan ang child trafficking. Ngunit ayon sa ilang ina, pagmamahal din daw ang nagtutulak sa kanila upang ipamigay ang sarili nilang sanggol para mabigyan daw ito ng magandang kinabukasan. Hanggat maraming mahirap sa ating bansa, marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko at trahedya. Meron din mga kwento na papupursigi, pagsisikap at inspirasyon tulad ni Harold Taban. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking makakayanan. Ako ang kapatid mo, Rafi Tulfo. Kayo ang idol ko.